Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts, at ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magpahayag ng katotohanan sa buong mundo patungkol sa buhay espiritual at sa mga kaganapan na nagaganap dito sa ating mundo. Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nanahan sa kanyang katawan. Sapagkat ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. At maging ang aking katawan ay templo rin ng Espiritu Santo. Honestly, ang Espiritu Santo ang siyang amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang tumawag sa akin para gawin ko tong aklat na to at para magsalita patungkol sa kanya at magbahagi ng katotohanan sa buong mundo. Sa Jeremias, Kabanata 1, versikulo 5, nasasaad dito, "Bago ka pa man ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa." Honestly, hindi ko pinili ang Espiritu Santo na gawin niya akong tagapagsalita niya. Ang Espiritu Santo ang pumili sa akin para ipakilala siya na siya yung totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao, na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat ang presensya ng Espiritu Santo na nasa ating katawan ang siyang Diyos na buhay na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ay ang Alpha at Omega na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na siyang pinaglilingkuran ni Kristo. At sa araw na to, ang topic ko ay patungkol sa Armageddon. Yung Armageddon ay labanang espiritual na siyang magaganap bago pa man dumating yung katapusan. At gusto kong ibahagi sa inyo yung kung bakit ko masasabi na tama si Tatay Digong. Ang topic ko sa araw na to ay patungkol sa Armageddon 2024. Tama si Tatay Digong. Gusto kong ibahagi sa inyo yung kasaysayan ng ating bansa na siyang gigising sa inyong kaisipan para makita nyo yung katotohanan. Kung bakit sinabi din ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Kasi ang kasaysayan ang siyang magiging salamin sa ating nakaraan sa ating bansa para makita natin ang katotohanan kung saan nagsimula ang kaguluhan sa ating bansa. Bakit tayo sinakop ng mga Espanyol at bakit tayo inalipin ng mga ibang nasyon tulad ng mga Espanyol at ng Amerika. Sa kasaysayan, noong bata pa kasi, nung estudyante pa ako nag-aaral, sa eskwelahan itinuturo yung aralin patungkol sa kasaysayan ng ating bansa na yung sibika at kultura. At sa aralin yan, dyan ko na laman ang katotohanan sa mga itinuturo ng aking guro nung ako elementarya pa, na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. At nung unang-unang panahon, bago pa man dumating yung mga Espanyol, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakala na pandaigdigan. Marami tayong mga karatig bansa na pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At nung unang panahon, hindi pa uso yung pera, kung kaya ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung mga kalapit bansa natin na nakarating din sa ating bansa ang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa. Noong unang panahon, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng aking katawan at kaluluwa, na siyang tumawag sa akin para magsalita patungkol sa Kanya, na ang ating bansa walang relihiyon at ang ating bansa ay malaya, puspos ng liwanag ng kanyang biyaya. Dahil nga yung mga ngalakal na pumunta sa atin ay may mga kasama silang misyonero ng kanilang relihiyon ng Islam. Itong mga
kasama nilang misyonero ng relihiyon ng Islam ang nagdala ng kanilang relihiyon ng Islam sa ating bansa na tinanggap naman ng ating mga ninuno, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. Kung magsasaliksik kayo sa kasaysayan ng ating bansa, makikita nyo to. Yung sinasabi ko, itinuro yan ng aking mga guro nung ako ay estudyante pa sa elementarya at maging nung ako ay nasa sekundarya. Na tumiim sa aking isipan kung paano tayo naging tanyag ang ating bansa nung unang panahon. Ay dahil nga sa mga yamang mineral, yamang karagatan at sa mga bulubundukin. Na yung mga bungang kahoy at yung bunga at mga yamang dagat at kung ano-ano pa, yung mga kalapit nating bansa ay pumupunta sa ating bansa para makipagpalit kalakal. Kung anong meron tayong produkto, ipinapalit yun ng mga taga-ibang bansa na pumupunta sa atin. Yung kanilang produkto at ang ating produkto ay ipinapalit din natin sa kanila. Then, sa paglipas ng mga panahon, napadpad itong si Ferdinand Magellan na isang sugo ng hari din ng Espanya. Nagtatrabaho siya sa bansang Espanya. Itong si Ferdinand Magellan, Portuguese to. At siya yung nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. So, ibig sabihin, si Ferdinand Magellan ay misyonero ng relihiyon ng Romano-Katoliko. At si Ferdinand Magellan ang nagdala noong rebulto ng Santo Niño na inirigalo niya sa hari at reyna ng Cebu. Dahil nga naunang relihiyon sa ating bansa na pinakilala sa ating mga nununong una pa man ay ang relihiyon ng Islam, itong hari at reyna ng Cebu, dati yung mga Muslim na nag-convert na maging Romano-Katoliko gawa ni Ferdinand Magellan. Pero dahil gusto ngang palaganapin ni Ferdinand Magellan ang relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, itong hari ng Cebu ay sinabihan niya itong si Lapu-Lapu na para sigurong mag-convert din na maging Romano-Katoliko. Pero itong si Lapu-Lapu, Muslim yan, Islam ang kanyang relihiyon. Na hindi naman nagustuhan nitong si Lapu-Lapu. Kung kaya sumiklab sa ating bansa yung unang labanan sa Mactan. Naglaban si Ferdinand Magellan at si Lapu-Lapu. Si Ferdinand Magellan na isang misyonero ng Romano-Katoliko laban sa misyonero o isang miyembro ng relihiyon ng Islam na si Lapu-Lapu. Sa labanang yon, namatay si Ferdinand Magellan. Pero dahil may mga kasamahan si Ferdinand Magellan na nakatakas, nakabalik siya ng Espanya yung kanyang mga kasamahan. At sa pagbalik ng mga ito, mas malakas na ang kanilang pwersa dahil yung pinakahari nila sa Espanya, yung si Philip II, siya yung isa sa history, kung babasahin mo yung istorya ng buhay nitong si Philip II, yung hari ng Espanya, isa siya sa protektor ng Romano-Katoliko. So, ang nangyari, yung ating bansa, pagkatapos ng labanan sa Mactan at bumalik tong mga Espanyol sa ating bansa, sinakop na tayo ng mga Espanyol. At inalipi na tayo ng mga Espanyol. Sinabi ni Kristo mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sa banal na kasulatan, sa Biblia, ipinahayag ng Panginoon na huwag kang magtatayo ng rebulto na sasambahin mo sa iyong lupain na siyang mga Diyos-Diyosan at santo-santuhan, sapagkat ako lang ang iyong Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo na yung mga rebulto na dinala ng mga Espanyol ay kulto yun ng demonyo na si Satanas, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dahil hindi nila hinihikayat ang mga tao
na sumampalataya sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan na siyang Diyos na buhay na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa, bagkus hinihikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, which is kasuklam-suklam yun sa Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang banal na Ama at Diyos na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Kung kaya sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay maliligtas, sapagkat hindi nga lahat ng tumatawag kay Kristo ay naging kaisa ni Kristo, ng Espiritu Santo ang kinikilala na Amang espiritual at siyang sinasamba. Dahil yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, itinaas nila ang kanilang sarili na sila yung tawaging Amang espiritual dito sa mundo. Kaya ang mga pari nagpapatawag yan ng Father. Pero nasasaad sa banal na kasulatan, I think sa Matthew 23 verse 9, nasasaad doon, "Do not call anyone Father here on earth, for there is only one Father, and He is in heaven." Ang ibig ipahiwatig dito, huwag mong tatawagin ang sino mang tao dito sa mundo na siyang iyong amang espiritual, sapagkat ang iyong amang espiritual ay iyong ama mo lang na nasa langit. Dahil yung amang espiritual mo ay yung ama ng iyong kaluluwa. At bilang isang tagapagsalita ni Kristo at tagapagsalita ng Espiritu Santo, honestly, ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na nanahan din sa aking katawan, ay ang siyang totoong amang espiritual ni Kristo na siya ring amang espiritual ng aking kaluluwa. Dahil tinanggap ko kay Kristo ang Espiritu Santo na siyang amang espiritual na nagsugo sa Kanya, nakilala ko kung sino ako, kung saan ako nagmula, at kung sino ang totoong amang espiritual ng aking kaluluwa na siyang Diyos na may gawa ng aking buhay. Pinili ako ng Espiritu Santo at tinawag niya ako para gawin tong aklat na to para ipahayag ko yung katotohanan. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang mga Romano Katolikong leaders ay mga kampon ng kadiliman na silang magnanakaw na naghahasik ng kahirapan dito sa mundo. Dahil nililinlang nila ang mga tao para iduluhin sila na sila yung kilalaning amang espiritual, sa halip na hikayatin nila ang mga tao na sumunod sa yapak ni Kristo, na sambahin at purihin at ibigin lang ang Espiritu Santo na sa kanilang katawan, ang totoong kanilang amang espiritual. Dahil ang puso ng mga pari ay hindi naman naging kaisa ni Kristo na sa Espiritu Santo sumasamba at kinikilala na ang Espiritu Santo ang kanilang amang espiritual, dahil yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, honestly ang kinikilala nilang Holy Father ay ang Papa nila na nasa Roma. Yung Papa nila sa Roma, honestly tao lang yun katulad natin. Yung katawan ng Judas na yon, templo rin ng Espiritu Santo. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo yan. Dahil bawat katawan nating mga tao, sagrado yung tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nananaan sa ating katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Yung Papa ng Romano Katoliko, wala yung kakayahan na lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Yun ay isang impostor na sugo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo para linlangin ang kaluluwa ng bawat tao, nakalabanin ng Espiritu Santo at sambahin yung mga ribolto at santo-santuhan ng Romano Katoliko. Ito yung katotohanan. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, itinuro din to ni Kristo sa kanyang mga aral na tayo ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo. Ang layunin natin dito sa mundo ay magpahayag ng katotohanan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya at tagapagsalita ni Kristo, ito yung katotohanan na ibinabahagi ko sa inyo. Patungkol sa buhay espiritual, ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang totoong Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ang siyang buhay, liwanag, at katotohanan na pinagmula ni Kristo, na siya rin pinagmula ng ating kaluluwa. Dahil yung ating kaluluwa, espiritu yan, na ipinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. Kaya yung kaluluwa na muling ipinanak sa Espiritu Santo, sa espiritu ng Espiritu Santo,
bago na yang nilalang ng Diyos. Maglalakbay yan na may pagpapahalaga sa Espiritu at katotohanan at sasambahin niya ng Espiritu Santo na nasa kanyang katawan ang kanyang amang espiritual at Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Kung kaya ipinahayag ko sa inyo ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang totoong ama ni Kristo. Sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Ang katotohanan, yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo. At yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo na siyang ipinako sa krus ng mga antikristo na hindi naniniwala kay Kristo. Honestly, yung pumatay kay Kristo, mga antikristo yun. Yung mga taong yun matagal na rin lumisan dito sa mundo. At ang kaluluwa nila ay bumalik na sa Espiritu. Honestly, yung kaluluwa ng mga taong yun na pumatay kay Kristo, dahil nilapastangan nila yung templo ng Espiritu Santo, yung katawan ni Kristo, pinatay nila yun at pinako nila sa krus. Ang unang winalanghiya ng mga taong iyon ay hindi si Kristo, kundi ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo. At sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, yung pumatay kay Kristo, mga antikristo yun, nakampo ng kadiliman na gusto nilang sila yung maghari dito sa mundo. At hindi sila naging kaisa ni Kristo na sumasamba sa Espiritu Santo. Dahil kung sinasamba nila ang Espiritu Santo, hindi nila papatayin si Kristo. Pagkus ay magiging kaisa sila ni Kristo na nagpupuri sa Espiritu Santo. Dahil ang puso ng mga taong pumatay kay Kristo ay wala sa Espiritu Santo, kundi nasa demonyong si Satanas. Si Kristo ay pinatay ng saling lahi ni Abraham. Dahil yung saling lahi ni Abraham, hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila tinatanggap na si Kristo ay anak ng Diyos dahil si Kristo sa tingin nila ay tao lamang. At sa tingin nila, si Kristo ay bastardo na walang ama dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na si Kristo ay Espiritu na nagmula sa langit na ipinanganak lang sa sinapupunan ni Birheng Maria, kaya nagkatawang tao. Si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para hikayatin ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik sa balik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at ang tao ay yung kanyang kaluluwa ay maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay kamatayan at ang kasalanan ang pumapatay sa katawan at kaluluwa ng tao kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi at tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Diyos Ama na siyang may gawa ng ating buhay. Honestly, nasabi kong tama si Tatay Digong kasi alam ni Tatay Digong ang katotohanan sa kasaysayan ng ating bansa. Galit si Tatay Digong sa mga pare. Sinabi ni Tatay Digong ito nung siya ay nanunungkulan pa bilang Pangulo na yung mga pare, ang Diyos ng mga yan ay stupid at walang common sense. Honestly, ang Diyos ng mga pare ay talagang stupid, walang common sense. Dahil ang sinasamba nila ay mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan na inukit lang ng kamay ng tao. Hindi yung Espiritu Santo na nasa kanilang katawan na siyang may gawa ng kanilang buhay. At ang iniidolo nilang Holy Father ay yung ng kanilang punong saserdote na nasa Roma na si Francesco na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo na kinikilala nilang Holy Father. Pero yung impostor na yon, wala yung kakayahan na lumikha ng buhay. Dahil yung buhay niya, hiram din lang niya sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay niya. Katulad ko, ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay ko. At alam ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na naging kaisa ni Kristo, na nagpupuri at sumasampalataya sa Kanya. At alam din ng Espiritu Santo kung sino yung mga bulaang propeta na mga demonyo na naghahasik ng
kaguluhan dito sa mundo na nanlilinlang sa mga tao para lapastanganin ng Espiritu Santo. Ang labanan dito sa mundo, honestly, ay hindi naman laban sa laman at dugo, kundi laban sa Espiritu. Kung babasahin mo yung talata dyan sa Ephesians chapter 6 verse 12, mababasa mo rito yung nasasaad na, "For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against to the spiritual wickedness in high places." At doon sa Ephesians chapter 5 verse 11, nasasaad dito, "Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." That's why, ito yung mission ko ngayon. Ipahayag ko ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, maging yung katawan ni Kristo, na siyang pinatay ng mga antikristo sa krus. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na dapat nating sambahin, hindi yung pare at hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Dahil mga tao lang ang mga yun katulad natin. Ang buhay nila, hiram din lang sa Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay nila, yung Espiritu Santo rin. Yung mga pare, honestly, mga bulaang propeta sila. Mga kampon sila ng kadiliman. Kaya kung magbabalik tanaw kayo sa kasaysayan ng ating bansa, suriin nyo, ano bang mabuting idinulot ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa? Sinikil ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ng mga Espanyol dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa nga ng nalilang tayo ng kanilang relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa. At sa kasaysayan, sa eskwelahan itinuturo na si Ferdinand Magellan daw ang nakadiskubre ng Pilipinas. Siya yung kaunanahang tao na nakadiskubre ng Pilipinas. Pero kung tatanggapin mo na ang Espiritu Santo, ito yung sinabi ni Kristo. There is power once you receive the Holy Spirit. Kasi pag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, ang Espiritu Santo na nasa katawan mo na siyang iyong Diyos, ang magpapatotoo sa iyo at magpapahayag sa iyo ng katotohanan. Dahil ang Espiritu Santo, yung Espiritu rin ng katotohanan. Kasi siya yung may likha sa atin. So, wala tayong itatago sa Espiritu Santo. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo is an open book in the eyes of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nga, ang may gawa ng katawan natin. So, alam ng Espiritu Santo ang mga ginagawa natin dito sa mundo dahil parati natin siyang kasama. Alam ng Espiritu Santo kung naglalakbay tayo sa Espiritu at katotohanan na siyang, yun yung mga ninanais niyang mga mananampalataya na naging kaisa ni Kristo, na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Yung mga tao na sumasamba sa mga rebulto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, at kung ano-ano pang mga relihiyon na hindi sumasamba sa Espiritu Santo, mga kampon sila ng kadiliman, na hindi naging kaisa ni Kristo sa iisang totoong iglesia ng Diyos. Dahil ang totoong templo ng Panginoon ay ang katawan nating mga tao. At sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ito yung katotohanan. Si Tatay Digong, honestly sa aklat na to, ipinahayag ng Espiritu Santo na isulat ko sa aklat na to. Si Tatay Digong, isa sa espiritong mandirigma dito sa mundo na pinili niya para pangalagaan yung kaluluwa ng mga tao sa ating bansa na yung mga inaapi. Kasi nga, puno na ng kaguluhan sa ating bansa kasi nga yung ating bansa sinakop ng mga Espanyol, tas sinakop din ng mga Amerikano. At nung maging presidente si dating late President Ferdinand Marcos, hindi din naman si dating late President Ferdinand Marcos nagpapasakop sa mga pare o maging sa mga Amerikano. So, kinagalitan si dating late President Ferdinand Marcos ng mga pare at ng mga Amerikano. Nagsanipwersa yung dalawang nasyon, yung mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika para pabagsakin ang rehimeng Marcos
Kasi na administrasyon ni dating late President Ferdinand Marcos Sr., yung tatay ni Bongbong. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos gusto rin niyang ibalik yung pangalang Maharlika dahil yan yung totoong orihinal ng ating bansa na hinadlangan ng mga bulaang propeta at ng mga Amerikano, kasama nila sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, 10 ng mga dilawan. Dahil yung mga dilawan, hayok yan at gutom sa power. Yung si Dr. Jose Rizal, honestly, ang nagpapatay dyan, mga pare, dahil sinasalungat din ni Dr. Jose Rizal ang mga pare. At sa pagpapabagsak sa rehimen ni dating late President Ferdinand Marcos, ang nanguna dyan ay yung isang kardinal na ang pangalan ay Cardinal Sin, na nanghikayat sa mga pare, kaparian niya, sa mga madre, at sa lahat ng mga tao na pabagsakin ang administrasyon ni dating late President Ferdinand Marcos dahil masama si dating late President Ferdinand Marcos. Sinasabi nila na diktador daw at manipulator itong si dating late President Ferdinand Marcos. Sinasabi nila na magnanakaw daw si dating late President Ferdinand Marcos. Pero ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na si dating late President Ferdinand Marcos ay isa lang mamamayan na katulad natin na nagpapahalaga sa mga tao sa ating bayan. Pinaunlad niya ang pamumuhay ng ating bansa. Pero dahil nga hindi siya nagpasakop sa mga pare at hindi rin siya nagpasakop sa mga Amerikano, yung kanyang posisyon, inagaw yun ng mga Amerikano at ng mga leaders ng Roman Catholic at ibinigay kay Cory Aquino na isa ring impakta na kampon din ng kadiliman. Honestly, ang totoong magnanakaw at mga diktador na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ay hindi si dating late President Ferdinand Marcos kundi yung mga leaders ng Roman Catholic at ng American na nanakop sa ating bansa. Dahil sinakop tayo ng mga Espanyol gawa ng mga leaders ng Roman Catholic. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Sila yung sumikil sa kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Dahil nga, inalipin tayo ng mga leaders ng Roman Catholic. Pagkatapos tayong alipinin ng leaders ng Roman Catholic, ng mga Espanyol, naglaban ang Amerika at ang mga Espanyol. Sa labanang yun, napagkasundaan doon sa sinasabi ni Tatay Digong, yung Treaty of Paris, na ang mga Amerikano ang magte-take over sa ating bansa pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol. Kaya ang ginawa ng mga Espanyol, ipinagbenta tayo sa mga Amerikano. Kung kaya tayo sinakop din ng mga Amerikano. Ito yung katotohanan base sa mga kaganapan at kasaysayan na naganap sa ating bansa. Ito ang layunin ko, ipahayag ko ang katotohanan at bilang isang mandirigmang espiritual, dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na maging anak niya, na ipinanganak sa espiritu, na espiritong mandirigma dito sa lupa, ang layunin ko, ipahayag ko yung katotohanan para gisingin ang diwa ng mga tao. Natanggapin nila ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang Diyos na may gawa ng ating katawan. At hikayatin ang mga tao na mag-repent, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo. At itong mga kaguluhan na nangyayari dito sa ating mundo, mawawala to. Kasi babaguhin ng Espiritu Santo yung ating mundo. Kapag ang mga tao ay nagsisina at nagbalik loob sa Kanya, tumalikod sa paggawa ng masama. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ito ni Kristo, na sa huling panahon, bago pa man dumating ang Panginoon, sinabi ni Kristo na magkakaroon nga ng mga kaguluhan dito sa mundo. Sinabi ni Kristo na magkakaroon ng labanan, ng gera, ang mga bawat nasyon at mga bansa. Which is nangyayari na yan sa kasalukuyan nating panahon.
Honestly, ang Amerika, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, yan yung bansang pinakademonyo na naghahasik ng kaguluhan dito sa buong mundo, sa ating mundo. Dahil ang naging layunin ng Amerika, kasi nga ito yung sinasabi doon sa Ephesians chapter 6, no, Ephesians chapter 5 verse 11, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Honestly, kung magbabalik tanaw kayo at sasaliksikin nyo ang baho ng bansang Amerika, makikita nyo marami ang bansa na sinakop. At sila yung naghahasik ng gera para manakop. At para manlinlang para yung isang bansa ay makapagdigma sa ibang bansa. Honestly, pinahayag ng Espiritu Santo sa akin, na pagkatapos tayong alipinin ng mga Amerikano, ginawa nila tayong allies. At noong nagkaroon ng kaguluhan ang Japan at ang Amerika dahil pinasabog ng Japan ang Pearl Harbor, I think sa Hawaii, itong mga Amerikano may galit sa mga Hapon. So yung mga Amerikano ang katarantaduhan nagpunta sa ating bansa. At dahil nga may labanan at may alitan ng Amerika at Japan, so yung mga Hapon nagpunta rin sa ating bansa. Ang ginawa ng Amerika, nilinlang yung mga tao sa ating bansa para palabanin sa Hapon. At ang ginawa, yung ating bansa, ginawa nilang battlefield. Kaya sa World War II, ang ating bansa ang siyang durog. Gawa ng nagpalinlang tayo sa mga Amerikano, yung ating mga ninuno, nagpalinlang sa mga Amerikano na siyang nanakop sa ating bansa. Kaya dobleng, para bang kung pinatay ka na, sinikil na yung kalayaan mo ng mga Amerikano nung una pa man, dahil ginawa mong alay sa mga Amerika, binigyan mo ng chance ang mga Amerikano na manipulahin ka at gawin kang uto-uto ng mga Amerikano. Kaya yung mga tao na sumasamba dyan sa mga Amerikano, yung mga dilawan, putang ina ninyo, pare-parehas lahat kayo. Iisa ang kulay nyo. Kayong mga Hudas, ang mga magnanakaw at kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa. Ayaw nyo ng mabuting pangulo dahil ang gusto nyo kayo yung nasa posisyon. Putang ina ninyo, bilang ng araw nyo. Sinasabi ko sa inyo, dahil makikita lahat ng tao ang katotohanan at yung mga tao na natutulog ang kanilang diwa, magigising yan. Bibigyan sila ng kaliwanagan ng Espiritu Santo kasi yung katawan natin, templo yan ng Espiritu Santo eh. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa atin. So yung mga tao makikita nila yung katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magiging liwanag na magpapalaya sa'yo. Nasasaad sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na tinawag niya, na maging tagapagsalita niya para ipahayag ko yung katotohanan kung anong mga naganap sa ating mundo, dahil siya rin naman ang may likha ng langit at lupa, dahil sa kanya nagmula ang lahat ang Espiritu Santo. Bago pa man nilikha ng Panginoon si Eva at si Adan, si Kristo honestly kasama na yan ng Espiritu Santo dahil si Kristo Espiritu yan. Kaya sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham, siya ay nauna na. Dahil si Kristo Espiritu siya na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Ang katotohanan, yung leaders ng Roman Catholic, leaders ng Amerika, sila yung mga kampo ng kadiliman na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo dahil sila yung nanlinlang sa ating mga ninuno, sila yung nanakop sa ating mga ninuno, at sila yung nagpaparusa sa ating mga tao sa ating bansa. Si Tatay Digong, honestly, palamura siya. Pero pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na totoo siyang tao na may pagmamahal sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Hinihikayat niya ang mga tao na tumalikod sa droga dahil ang droga gagawin kanyang zombie.
Honestly, iigahin ng droga yung utak mo. Dahil naging high ka sa drugs, maraming mga kahit kamag-anak mo, hahalayin mo at papatayin mo pagkatapos mong halayin. Kaya maraming pamilya ang nawasak, gawa din ng droga. Na siyang gustong eliminate ni Tatay Digong yung droga sa ating bansa dahil nga wala yang idinudulot na kabutihan, kundi naghahasik nga ng kaguluhan sa tahanan ng bawat pamilya. Dahil nga, nagiging zombie yung tao. At itong mga leaders ng Amerika, yung mga dilawan na kumakampi sa Amerika, at yung mga ICC, putang ina ninyo, magsaliksik muna kayo sa history ng ating bansa. Yung mga dilawan na kumakampi dyan sa mga ICC at saka dyan sa leaders ng Amerika. Putang ina ninyo, hindi nyo ba alam? Sinakop kayo ng mga Amerikano. Sinakop ng Amerikano ang ating bansa. Tapos magpapauto ka, magiging puppet ka ng Amerika, nasaan naman ang utak mo? Wala ka talagang common sense, talagang tanga ka. Gamitin mo yung utak mo. Kaya, sinabi ko na tama si Tatay Digong dahil si Tatay Digong, totoo lahat ang sinasabi niya. Yung mga putang inang Amerikanong leaders, mga ipokrito kayong lahat. Bago nyo linisin ang dungis sa aming bansa, bakit di muna kayo manalamin? Ano ang ginawa nyo sa aming bansa? Sinakot nyo, ninakaw nyo yung yaman sa aming bansa at inalipin nyo. Putang ina ninyo! Pag natodas kayong mga leaders na Amerikano dito sa mundo, tatandaan nyo, yung katawan nyo, templo yan ng Espiritu Santo. At lahat ng mga kahayupan yung putang ina ninyong pinutukan kayo ng lintik, magbabayad kayo sa Espiritu Santo. Ako hindi natatakot mamatay dito sa mundo dahil alam ko, katulad ni Kristo, ang kaluluwa ko travelers lang dito sa mundo. Yung aking kaluluwa, hindi yan mananahan ng forever sa aking katawan. Aalis yan dahil espiritu yun. Yung tahanan ng aking kaluluwa, sa langit yun, kasama ni Kristo. Dahil ang Espiritu Santo ang sinasamba kong amang espiritual ng aking kaluluwa, hindi yung mga leaders ng Roman Catholic. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko na isang ulupong nakampo ng kadiliman. Yung mga pare, honestly, pag nakikita ko, hindi banal ang tingin ko sa kanila. Mga ahas, mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Dahil ang puso nila ay nasa demonyo. Yang mga leaders ng Roman Catholic ang naghasik ng kaguluhan sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga Espanyol gawa ng mga leaders ng Roman Catholic. At yung mga Amerikano, akala mo naman kung itong mga pare at yung leaders ng mga Amerikano, akala mo ang pinutukan ng lintik ng mga ito, mga malilinis sila at mga banal. At akala nga nila sila yung Diyos dito sa mundo. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, mga hudas kayo, mga ulupong kayo, mga kampon kayo ng kadiliman. Ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At tayong mga tao, ang buhay natin sa mundo ay pansamantala lang. Walang tao na nabuhay ng forever dito sa mundo. Kahit nga si Kristo lumisan dito sa mundo. Pinatay siya ng mga antikristo dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, ang Ama ni Kristo. Yung lahat ng mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay mga kampon ng kadiliman. Leaders ng Roman Catholic, ang mga itinuturo nyo, salungat sa itinuro ni Kristo. Yung karunungan at mga aral ni Kristo, nagmula yun sa Espiritu Santo na nasa katawan niya. Hindi yun nagmula sa inyong doktrinang mga pinutukan kayo ng lintik. Honestly, mga ulupong kayo. Kayo yung mga ulupong na uusigin at dudurugin ng Espiritu Santo. Kapag lumisa na kayo dito sa mundo, lahat ng kaluluwa nyo maglalangoy sa impyerno. Magbabayad kayo sa Espiritu Santo dahil marami kayong kaluluwa na iniligaw ng landas. Hindi nyo itinuro ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang may gawa ng buhay natin. At ang Espiritu Santo lang ang dapat sambahin. Honestly,
Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na sabihin ko yung katotohanan na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. At tama na si dating late President Ferdinand Marcos na dapat ibalik yung pangalang Maharlika para tayo makalaya na dito sa mga Hudas na silang mga diktador at magnanakaw na naghasik ng kadiliman sa ating bansa. Dahil sila yung mga nanakop sa ating bansa. Ang Amerika, honestly, namumuro kang bansa ka. Putang ina mo kang Amerika ka, magaling kang manghimasok sa politika ng bawat bansa. Lalabas ang baho mong putang ina mo kang Amerika ka. Ikaw, Amerika, ikaw yung nasyon na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na demonyo. Ang sinasamba mo ay yung dolyar mo, hindi ang Espiritu Santo. Kaya doon sa pera nyo, mga Amerikano, nakasaad yan, in God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Ako ang sinasamba ko yung Espiritu Santo, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ko, na siyang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa akin. Hindi ang dolyar at hindi ang pera dito sa mundo. Dahil alam ko yung pera, ginawa lang yun ng kamay ng tao. Pero yung kaluluwa ko, ipinanganak yun sa Espiritu ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama ng aking kaluluwa, hindi yung dolyar, hindi yung pera ng sino mang bansa dito sa mundo. Dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao, wala ng paggalang at pagrespeto sa Espiritu Santo dahil maraming mga tao, mas iniibig na nila ang sarili nila at pera. Wala na silang takot sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Kaya dito sa mundo natin ginagalawa yan, puno ng kaguluhan. At sinabi ni Kristo, mahahayag muna ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo bago pa ang katapusan. Ang layunin ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo at para ipakilala ang Espiritu Santo na siyang totoong amang espiritual na may gawa ng buhay nating mga tao. At tayong mga tao dapat na tayong magpakumbaba at sumunod kay Kristo na sambahin ang Espiritu Santo sa ating katawan, ang siyang nag-iisang banal na Ama at amang espiritual ng ating kaluluwa. Hindi yung impostor na bula ang propeta na iniidolo ang kanyang sarili na nasa Roma, na siya daw yung Holy Father. Honestly, yung Judas na yun, tao lang yun, katulad natin. Ang buhay niya, hiram din lang sa Espiritu Santo. Yung Judas na yun, mamamatay yun. At kapag namatay yun, hindi naman niya kayang i-resurrect ang buhay niya. Dahil ang totoo, nung si Kristo pinatay sa krus, yung katawan niya, dahil templo yun ng Espiritu Santo, at ang may hawak ng buhay ni Kristo yung Espiritu Santo, nung sinabi ni Kristo nung siya nakapako sa krus, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Si Kristo diretso yun na nagdarasal sa Espiritu Santo na nasa katawan niya. Napatawarin ng Espiritu Santo yung mga tao na nagparusa sa kanya dahil hindi na mga ito nauunawaan ang kanilang ginagawa. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo'y wawasakin ko rin. Nasasaad yan sa banal na kasulatan. Ito yung kagandahan sa sinabi ni Kristo na there is power once you receive the Holy Spirit. Honestly, kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, lahat ng katuruan ni Kristo, ipapaalala yan sa iyo ng Espiritu Santo. Dahil yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nasa katawan mo, ang siyang Diyos Ama ng kaluluwa mo na nagbibigay ng buhay sa iyo. So ikaw, kapag naging kaisa ka na ni Kristo na sumasamba at umiibig sa Espiritu Santo na siyang iyong amang espiritual na may gawa ng iyong buhay, naging kaisa ka ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, na siyang nag-iisang iglesia ng Diyos. Kung mamatay ka man dito sa mundo, handa ka. Dahil alam mo na ang may hawak ng buhay mo yung Espiritu Santo. At dahil kinilala mo ang Espiritu Santo ang iyong amang espiritual, kapag humarap na ang kaluluwa mo sa Espiritu Santo sa araw ng paghuhukom, na lumisang ka na dito sa mundo dahil yung kaluluwa mo bumalik na sa Espiritu, kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya dahil kinilala mo siyang anak niya. Pero kapag naging demonyo ka sa Espiritu Santo,
aanihin mo yung galit ng Espiritu Santo. Dito sa mundo, lahat ng ginagawang katarantaduhan ng mga taong demonyo, hanggang dito lang yan sa lupa. Kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila, mamamatay ang mga Judas na yan. Honestly, itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. At para patuto, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad sa aklat na to. Pati yung pangalan na Juan Ponce Enrile. At nina yung sina Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos, pangalan din ni dating late President Ferdinand Marcos. Andito yung pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. Itong aklat na to, kalat na to sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin nito ay para magpahayag ng katotohanan at para magpahayag ng ebanghelyo ng Diyos at ng mensahe ng Espiritu Santo na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos. At alam ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa. At alam din ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong, yung mga ahas, na kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa kanya, na hindi nagpupuri sa kanya. Nandito yung pangalan din ni na pangalan ni Leni Robredo. Andyan din sa aklat na to. Ayan o, Leni Robredo. Andito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Andito rin yung pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos. At nandito rin yung pangalan ni Cory Aquino. Dito sa aklat na to, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung sina Juan Ponce, kasi si Juan Ponce Enrile, double-minded yan. Masarap yung kaharap, pagtalikod, tatraidorin kanyan. Kung kaya, si dating late President Ferdinand Marcos, tinraidor ng Judas na yan, dahil ang puso ng hayop na matanda na yan, ay wala sa panig ng Espiritu Santo at sa panig ni Kristo, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas, na Judas, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kaya niya, ginawa ng masama si dating late President Ferdinand Marcos para din mapabagsak ang rehimeng Marcos, at tong mga Judas na to ay maghari sa politika. Tamo yung matandang Judas na yan. Matandang-matanda na nasa politika pa noon. Tapos, nitong naging pangulo itong si Bongbong, palibhasa itong si Bongbong talagang tanga to eh. Wala tong common sense eh. Hindi nito ginagamit ng kanyang utak. Siguro naiga na rin gawa ng droga. Ikaw ba naman, ang tatay mo, ang angkan nyo, tinraidor na ni Juan Ponce Enrile. Tapos kung nahudas ka nung naging presidente ka, ginawa mo pang chief legal counsel yung traidor na naghudas sa iyong ama. So talagang itong sinasabi ni Tatay Digong, itong si Bongbong Marcos, talagang weak leader. Talagang may addict tayo na presidente na naiga na yung utak. Walang common sense. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Labanang espiritual. Ako bilang isang spiritual warrior na tagapagsalita ng Espiritu Santo, layunin kong ibahagi sa inyo yung katotohanan para gisingin ang diwa nyo at makita nyo ang katotohanan, at nang sa gayon, magbalik loob kayo sa Espiritu Santo at para makalaya kayo sa pang-aalipin ng mga kampo ng kadiliman. Honestly, ipinahayag ng Espiritu Santo sa akin na ang leaders ng Roman Catholic na nanakop sa ating bansa, gawa nila, kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol, siya lang nanlinlang sa ating mga ninuno, at ang leaders ng Amerika ay mga ulupong. Sila yung dalawang malaking ahas na lumingki sa ating bansa kung kaya tayo namuhay sa kahirapan at kadiliman. Bilang isang
tinawag ng Espiritu Santo. Ito yung misyon na sinasabi ni Kristo. We are called to become the light and salt for the lives of our neighbors. Ito, kapag minahal mo ang Espiritu Santo, sorry, ang higit sa lahat, inibig mo ang Diyos na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, na may gawa ng iyong buhay. At kapag inibig mo ang Diyos, ang Espiritu Santo, kapag nagmahal ka sa iyong kapwa, ang iibigin mo yung kanilang kaluluwa na huwag maligaw ng landas. Si Tatay Digong, layunin niya yung kaluluwa ng mga tao na magbago sila. Napahalagahan nila ang buhay nila. Dahil yung buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang yan. Hindi tayo mabubuhay ng forever dito sa mundo. Honestly, mawala man ako sa mundo, pinakamagandang iwanan ko, yung legacy of faith. Ito, isa sa aklat na iiwan ko na papatotoo patungkol sa pananampalataya. Na magpapahayag din ng patungkol din patungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Patungkol din sa politika. Patungkol din sa evolusyon, kung bakit ang tao ay umiiral dito sa mundo. Honestly, doon kay Charles Darwin, sinabi niya na ang tao daw mula sa unggoy. Pero sinabi ni Kristo, ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang katotohanan, sa mga aral ni Kristo, ang katawan na walang espiritu ay patay. Tayong mga tao, hindi tayo nagmula sa unggoy. Yung si Charles Darwin, siya yung unggoy na nang-unggoy sa mga tao para linlangin ang kaisipan ng mga tao na maging hangal, na hindi sumampalataya sa Espiritu Santo na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Dahil yung si Charles Darwin, wala naman talaga ding common sense yun. Hindi niya alam kung saan nagmula yung buhay. Ang buhay nating mga tao ay nagmula sa Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi tayo nagmula sa unggoy. Yung unggoy, hayop yun na nilikha ng Panginoon. Pero tayong mga tao, ang pinili ng Panginoon na maging co-creator dito sa mundo. Kaya tayong mga tao, mas may karunungan kaysa mga hayop na nilikha ng Diyos. Katulad ng mga unggoy. Wala ang mga unggoy kakayahang magkaroon ng arkitekto, yung mga gumagawa ng mga bahay. Walang mga magsasaka. Tayo lang mga tao ang ginawa ng Panginoon na pinili niya na mga laga dito sa mundo. Pero yung mga tao, dahil hayok sila sa power at mas inibig nila ang pera, naligaw ng landas ang kaluluwa ng maraming tao dito sa mundo. Namatay gawa ng kasalanan. Pero dahil nga ang Espiritu Santo ang siyang liwanag, buhay at katotohanan, pinili ako ng Espiritu Santo para magsalita patungkol sa Kanya para ipahayag ko yung katotohanan. Honestly, si Tatay Digong sa aklat na to ay isang spiritual warrior. Hero si Tatay Digong. Katulad ni dating late President Ferdinand Marcos. Si dating late President Ferdinand Marcos ay hero din. Dahil hindi siya nagpapaalipin at nagpapadikta sa mga Amerikano na nang alipin sa ating bansa. Pero itong si Bongbong Marcos, dahil nga siguro gumagamit ng droga at naiga na yung kanyang isipan, wala siyang common sense. At isa pa, yung si Bongbong Marcos, nung napanood ko yung Made of Malacanang, base sa kwento ng kanyang ama, ipinahayag naman din sa banal na kasulatan, sinabi ni Kristo, tanging ang ama lang nakakakilala sa kanyang anak at tanging ang anak din lang ang nakakilala sa kanyang ama. Well, sa tingin ni dating late President Ferdinand Marcos, mahina talaga si Bongbong. Dahil si Bongbong, doon sa movie na yon na napanood ko, sinabi mismo ni dating late President Ferdinand Marcos, ano bang alam mo sa pakibaka, sa pakipagdigma? Wala namang alam itong si Bongbong Marcos, kundi party-party nga. Yun ang inilahad ng kanyang ama, nung nabubuhay pa ang kanyang ama, na nagkaroon na nga nung kudita sa ating bansa. Honestly, yung kudita na naganap noon sa ating bansa, yung EDSA Revolution, kung panonoodin nyo yung video, kasi noon napapanood ko pa yun, ewan ko lang, tingnan nyo sa YouTube kung makikita nyo yung kudita noong 1986.
Si Juan Ponce Enrile, si Fidel Valdez Ramos, sila yung kakampi ng mga pare na nanghihikayat para pabagsakin ang rehimeng Marcos. At noong napatalsik si dating late President Ferdinand Marcos, nung namatay na siya, ayaw ipalibing yung labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero nung si Tatay Digong nga naging presidente, itong si Fidel Valdez Ramos, kasi siya naman yung promotor para talsikin yung kanyang pinsan sa pagkapangulo. Siya yung naging kakutsaba ng mga Roman Catholic, ng mga leaders ng Amerika, yung si Juan Ponce Enrile. Sila yung nagkaisa para pabagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Kaya nung ilibing yung labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, kung magbabalik tanaw kayo, makikita nyo, si Fidel Valdez Ramos ang nanggagalaite sa galit na pinayagan ni Tatay Digong na mailibing at ng mga kasundaluhan sa ating bansa na mailibing si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Tingnan mo kung gaano kademonyo yung puso ni Fidel Valdez Ramos. Patay na yung kanyang pinsan na kanyang dinimonyo at kinraidor. Dahil presidente naman si dating late President Ferdinand Marcos, hindi niya hayaang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating late President Ferdinand Marcos kasi malaki ang galit at inggit nitong si Fidel Valdez Ramos sa kanyang pinsan na si dating late President Ferdinand Marcos. Yan yung katotohanan. Yun. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos, ni Juan Ponce Enrile, dating late President Ferdinand Marcos, si Leni Robredo, si Cory Aquino, at si Leni Robredo ay nasa saad sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Kung i-google mo to, itong pangalan ng aklat na to na Life in Three Parts by Lerman Valle Sarmiento, makikita mo kung saan saang bansa meron ang aklat na to. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa bigyan kayo ng Espiritu Santo ng kaliwanagan sa inyong puso't isipan. Kasi sa mensahe na ibinahagi ko sa inyo, magkaroon kayo ng kaliwanagan sa inyong isipan. Pagtiiman nyo sa inyong sarili na kuruin at hanapin ang katotohanan sapagkat nasasaad nga sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. Thank you. Bye!